buhay at banal na salita ng ating Ama sa kalangitan. At tayo po muna mga minamahal ko ay manalangin, hingin po natin kanyang paglingap, kagandahang loob at malumanay na mga kaawaan mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Tayo po ay manalangin. Dakilat mapagpala po naming Ama, aming buhay at banal na Diyos sa pangalan ni Jesus uli. Nagpapasalamat po kami sa mga unang higtot bahagi ng aming pong panambahan, pinagpalat, pinasbasan. Siyang matamis, banal presensya, banal na Espiritu masagana mong binuhos sa aming kalagitnaan. Maraming salamat sa mga himala, mga buhay, mga patuo, mga pasalamat. Mahal na sa mga pagtatapat, mga anak, patuloy ko po magbalik ng makalibong beses sa kalamang kabuhayan, sa kalamang sambayan, maglaisa ang mga salot, sakit, problema at kahirapan. At narito po ang aming Ama sa aming pagdako sa pag-aaral ng Ebanghelyo ng Kaligtasan. Tulungan niyo po ang hiyabang lingkod. Sige na akin, wala po akong magagawi, ikaw lang pong tayo kong inaasahan. Kahit muli, ikaw po o Diyos ang maglagay masalita sa akin, labi na aking pangaral na si mo po ang mahadlang, mapag-alangan sa aming kalagitnaan. Aming sama-samang sinasaway sa makapangyarihang pangalan ni Jesus and thy word of God. In Jesus' name, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. At tayo na po mga minamahal ay maghanda ng ating mga pakinig, ating mga Biblia. Muli po nating sama-samang sariwaing mag-aralan ang mga buhay at banal na salita ng ating Ama sa kalangitan na hallelujah magiging daan pang tayo po ay magkaroon ng kaligtasan, magmana ng buhay na walang hanggan kung matutunan po nating ipamuhay sa palatayanan yung kanyang mga buhay at banal na salita na ating pag-aaralan. Bago po yan, muli nais ko po magpaabot ng pagbati ng magandang hapon na po sa ating buhay na Diyos sa pangalan ng ating pinakamamahal na Jesus sa inyo mga minamahal. Ginigilo kong mga kapatid sa aking mga kasama, magandang hapon muli sa ating buhay na Diyos sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, the Holy One, our Almighty God and the everlasting Father, our good shepherd and heavenly prophet, the Alpha and Omega, the first and the last, the beginning and the end. Sa Kanya lamang ang kapurihan, kulatian, pagsambat, pagdakila sa langit at lupa ngayon at magpakailan. Amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Tayo na po'y dumako sa ating pakunahing teksto, mga minamahal, sa ating para sa ating pag-aaral ng mga buhay, banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus Kristo. Praise the Lord. At sa ating pangunahing teksto, dito po tayo sa book ng minamahal of First Corinthians, mga minamahal. Atin pong buksan ang ating mga Biblia. Ang sabi po rito ng banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Chapter 3 verse 4. Ang sabi rito ng Bible, for while one said, I am of Paul, and another, I am of Apollos. Are you not carnal? Who then is Paul, and who is Apollos? But ministers by whom ye believe, even as the Lord give to every man. I have planted, Apollos watered, but God give increase. So then, neither is he that planted anything, neither he that watered, but God that giveth the increase. Tagalogin po natin mga kapatid. Ang sabi po ng Biblia, sapagkat kung sinasabi ng isa, ako'y kay Pablo, at ng iba, ako'y kay Apollos, hindi ba kayo'y mga tao? Ano nga si Pablo? At ano nga si Apollos? Ano nga si Pablo? Mga ministro sa pamagitan nila ay nagsisampalataya kayo. At sa bawat isa, ayon sa ipinagkaloob ng Panginoon sa Kanya. Ako ang nagtanim,
Si Apolos ang nagdilig, ngunit ang Diyos ang siyang nagpalago. Ano pat walang anuman ang nagtatanim ni ang nagdidilig, kundi ang Diyos na nagpapalago. Pamagatan po natin yung ating pag-aaralan, mga minamahal, whom to remember. Sino, mga minamahal, yung dapat, mga minamahal, alalahanin? Sino nga ba yung ating dapat alalahanin? Ayon dito, mga minamahal, sa ipinapaunawa sa atin ng banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo, ito pong mga tagapangasiwa ng ating pinakamamahal na Panginoon, pinagpapaliwanagan nila yung mga mananampalataya nung kanilang kapanahunan. Sapagkat, mga minamahal, sila po ay nagkakaroon ng pagkakabahabahagi. Kasi, mga minamahal, mayroon silang mga kanya-kanyang napipili, mga minamahal, na mas, mga minamahal, gusto nila kaysa isa, mga minamahal, na pagtuunan, mga minamahal, ng kanilang pagtalima patungkol sa usapin, mga kapatid, ng pagsunod sa kalooban ng ating Ama sa kalangitan. Ang trabaho po, mga minamahal, ng mga tagapangasiwa, pagpaliwanagan, mga minamahal, yung mga mananampalataya kung kanino sila dapat magtuon, sino yung kanilang dapat maging sentro ng pagpapasakop, mga minamahal, sa kalooban ng ating Ama sa kalangitan. Pinapaliwanag dito ng ating kapatid, mga minamahal, na kung sa kanila, mga minamahal, yung mga mananampalataya, kung sa kanila sila magtutuon, mga minamahal, sa kanila sila magpupokus, mga kapatid, magiging walang kabuluhan, mga minamahal, yung kanilang paglilingkod sa Diyos sa gayong paraan, mga minamahal. Kasi hindi naman silang tagapagligtas eh. Hindi po si Apolos, hindi po si Pablo, hindi po kung sino man, mga minamahal, na apostol, mga minamahal, o propeta. Kundi, mga minamahal, wala pong iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Whom to remember, sino ang dapat alalahanin? Pagpatungkol, mga minamahal, sa kaligtasan, yung pag-uusapan, mga minamahal. Ayon, mga minamahal, sa pahayag ng mga nauna sa atin, mga minamahal, na mga mananampalataya, ano yung kanilang pinapaunawa sa atin na mga dinatnan ng huling kapanahunan? Sino, mga minamahal, ang dapat nating pagtuunan? Mga minamahal, ang sabi, mga kapatid, sapagkat kung sinasabi ng isa ako'y kay Pablo at ng iba ako'y kay Apolos, hindi baga kayo mga tao? Ang ibig sabihin ng mga tao, makalaman, nag-iisip ng makalaman, mga minamahal, karnal, mga minamahal. Yung panukat, mga minamahal, yung pangmalas o ginagamit, mga minamahal, na pangunawa, hindi po espiritual, kundi, mga minamahal, yung pag-iisip na karnal, makalupa, makalaman, mga minamahal. Kaya sinabi dito ng Biblia, hindi ba kayo'y mga tao? Makasanlibutan pa, makalaman pa, mga hindi nila napag-uunawa, mga minamahal, yung misteryo, mga minamahal, ng pagpapasakop, pagganap
ng kalooban ng ating dakilang Ama na magdudulot ng kaligtasan ng kanilang mga kaluluwa. Kaya mahalaga mga minamahal na maging alerto mga minamahal, yung mga pinagkatiwalaan, yung mga naatasan, para ituro talaga kung sino yung daan ng kaligtasan. Kasi hindi lahat mga minamahal ganito Sa ating huling panahon, mga minamahal, maraming mga tao gustong-gusto nila, sila yung pinapatungkulan para sa kapagkakaroon ng kaligtasan ng mga nais maglingkod sa ating Ama sa kalangitan. Naku mga minamahal, kung hindi tayo magbabasa ng Biblia, delikado po mga minamahal. Mahantong tayo sa kaligawan, mapapahamak yung ating mga kaluluwa, mga mabubulid, mga minamahal, doon sa dagat-dagatang apoy na sinasabi ng banal na kasulatan. Kaya maging maingat po tayo. Sensitibo po ang mga bagay pag ang pag-uusapan o usapin ay patungkol mga minamahal sa ating espiritual na kalagayan. Sabi ng Bible, mga minamahal, tingnan natin mga minamahal, ano nga si Apolos at ano si Pablo? Mga ministro, sa pamagitan nila ay nagsisampalataya kayo. At sa bawat isa ayon sa pinagkaloob ng Panginoon sa kanya. Ako ang nagtanim, si Apolos ang nagdilig, ngunit ang Diyos, siya ang nagpalago. Sabi ng verse 7, ano pat walang anuman ang nagtatanim, ni ang nagdidilig, kundi ang Diyos na nagpapalago. So tinuturo nila na dapat wag sa kanila mag-focus. Yung mga believers, mga minamahal, yung mga mananampalataya, wag sila ang maging sentro, mga minamahal, na mga ministro, mga minamahal. Wag sila yung pagtuunan. Wag sila yung paglagakan, mga minamahal, ng kanilang pagsunod o pagtalima, mga minamahal, sa mga makadiyos na gawain ng kanilang kapanahunan. Kundi ang sabi ng Biblia, mga minamahal, ang nagpapalago. Itinuturo, mga minamahal, ni Apostol Pablo na yung dapat nilang pagtuunan dahil wala daw kung anuman sa kanila, mga minamahal, ni Apolos, mga minamahal. Ang importante daw po, mga minamahal, ay ang Diyos na siyang nagpapalago, mga minamahal. Ang sabi, mga minamahal ko ng Biblia, mga minamahal, sila'y mga kamanggagawa lamang ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi po ng Bible, mga minamahal, katulad ng ordinaryong mananampalataya, mga minamahal, sila po, mga minamahal ko, ay tatanggap din lang ng gantimpala mula sa Diyos na nagpapalago, mga minamahal, sa kanilang pananampalataya. Sabi ng verse 9, for we are laborers together with God. Ye are God's husbandry, ye are God's building. Sapagkat tayo ay mga kamanggagawa ng Diyos, kayo ang bukid ng Diyos, ang gusali ng Diyos. Ang sabi rito, mga minamahal, ng 1 Corinthians chapter 4, mga kapatid, verse 6. And these things, brethren, I have in figure transferred to myself and to Apollos for your sake, that ye might learn in us not to think of men above that which is written, that no one of you be puffed up for one against another. Ang mga bagay ng ito, mga kapatid, ay inaanyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apollos dahil sa inyo, upang sa amin ay mga tuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat, upang ang sino man sa inyo ay huwag magpalalo ang isa laban sa iba. For whom maketh thee to differ from another? And what hast thou that thou didst not receive? Now if thou didst receive it, why dost thou glory as if thou hast not received it? Sapagkat sino ang gumawa na ikaw ay matangi at ano nasa iyo na hindi mo tinanggap? Ngunit kung tinanggap mo, ay bakit ipinagmamapuri mo na tulad sa hindi mo tinanggap? Ang ibig sabihin, mga minamahal, sa halimbawang pinapakita nila, huwag natin, mga minamahal, aakuin, mga minamahal, yung credit, mga minamahal, na
nauukol lamang para sa ating dakilang Ama. Mga minamahal, ang sabi ng Biblia, o mga tagapangasiwa kami na naging daan ng inyong pananampalataya. Pero dapat mga minamahal, sa Diyos kayo dapat mag-focus sapagkat Siya ang tagapagpalago at tagapagbigay sa bawat isa ng gantimpala. Di ba hindi naman si Apollos, hindi naman si Pablo yung magbibigay sa atin ng reward eh. Ang ating pinakamamahal na kaya sila, mga minamahal, pinakita nila yung kanilang sarili, mga minamahal, katulad din sila, mga minang ordinaryong manggagawa. Mga minamahal, pagdating ng panahon, mga minamahal, aasa lang din po sila sa bunga ng habag ayon sa pagsisikap na ipinamalas nila sa harap ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ayaw nila, mga minamahal, na ituon sa kanila. Sila yung mag-sentro, mga minamahal, ng pananampalataya ng mga unang mananampalataya ng mga unang Kristiyano, mga minamahal. Tinuturo nila, hindi ako na si Pablo, hindi rin si Apollos, kundi ang ating pinakamamahal nagpapalago, mga minamahal. Kaya nagbigay sila ng halimbawa, mga minamahal, para tayo daw po ay matuto na wag humigit, mga minamahal, sa mga nasusulat. Ang dapat nating alalahanin, kasi nga mga minamahal, kaya po natin tinatapik ito, mapanganib kasi yung ating huling panahon, mga minamahal. Kapag itong mga ministro ng ating dakilang Diyos, alerto po sila. Baka ma-misinterpret, mga minamahal, na mga believers, mga minamahal, na kahit wala ang ating dakilang Diyos, pwede nilang tanggapin, mga minamahal, yung nauukol, mga minamahal, na pagpuri, pagsamba sa ating dakilang Ama, yung kalubusan at kabuuan ng pananampalataya, mga minamahal. Kaya pinapaliwanag nila, mga minamahal, kung madali. Alerto po sila sa pagpapaliwanag, mga minamahal. Sinabi naman ng ating pinakamamahal na Panginoon na mayroon talagang mga tao, pag hindi ka, mga minamahal, attentive, mga minamahal, o pag hindi alerto, mga minamahal, yung kaisipan mo sa kung ano yung sinasabi ng salita ng ating pinakamamahal Jesucristo, magiging wala lang sa iyo, parang normal lang. Pero hindi mo alam, mga minamahal, yung kaaway, mga minamahal, mayroon na palang ginagawang kakaiba para maipahamak, mga minamahal, ang iyong kaluluwa. Ayan, bakit natin sinasabi? Sabi ng Bible, mga minamahal, Matthew chapter 11 verse 12, from the days of John the Baptist until now, the kingdom of heaven suffereth violence, and the violent take it by force. At mula sa mga araw ni Juan Bautista hanggang ngayon, ang kaharian ng langit ay nagbabata ng karahasan at kinukuha ng sapilitan ng mga taong mararahas. So, si Apollos at saka si Pablo, certified sila, mga minamahal, na mga ministro ng ating dakilang Ama. Kaya mga inuukol nila sa ating dakilang Diyos yung pagtutuon, mga minamahal, ng paggagawa sa pananampalataya, mga unang mga Kristiyano nung kalang kapanahunan. Dapat ang ating pinakamamahal na Panginoon, sila daw, mga minamahal, siya daw yung kanilang pagtuunan. Hindi sila, mga minamahal, mga kamanggagawa lang sila ng ating pinakamamahal, mga napagkatiwalaan lang. Hindi sila yung tagapagbigay reward, mga minamahal. Hindi ang mananampalataya sa kanila magsusulit, kundi sa ating pinakamamahal. Kaya wag ibaling sa kanila, mga yung pananampalataya, mga pagsisikat na paggawa ng mga unang manampalataya, kundi mga sa ating Diyos na manlilikha. Whom to remember. Sino ang dapat alalahanin? So, mga minamahal, hindi kinuha, mga minamahal, yung credit ng ating pinakamamahal na Panginoon, ni Apollos, mga minamahal, at ni Pablo. Binigay nila sa ating pinakamamahal na Panginoon. Itinuro nila yung mga believers, mga na dapat, mga minamahal, yung mga minamahal, pagbibigay ng pagsamba, ng pagpupuri, at pagsunod, mga minamahal, ay talagang buong puso na dapat ialay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi po, mga minamahal, ng book of Ecclesiastes, bakit ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal? Tingnan po natin, sabi ng Ecclesiastes chapter 12 verse 1,
Remember now thy Creator in the days of thy youth, while the evil days come not, nor the years draw nigh, when thou shalt say, I have no pleasure in them. Alalahanin mo rin naman ang may lalang sa iyo. So, mga minamahal, napakadaling intindihin, napakadaling unawain kung bakit ang dapat natin paglagakan ng ating pananampalataya, ng ating paggawa, ng ating pagpupuri, ng ating pagsamba, ay ang ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat siya pala yung ating manlilikha. Kaya sinasabi rito, Ecclesiastes chapter 12 verse 1, siya daw yung alalahanin natin. Alalahanin mo rin naman ang may lalang sa iyo sa mga kaarawan ng iyong kabataan. Yan, habang may kakayanan pa tayo, may kapasidad pa tayo, mga minamahal, alalahanin natin, mga minamahal, na mayroon tayong buong katungkulan na dapat gampanan sa harap ng ating pinakamamahal sa Kristo. Kasi hindi naman tayo laging bata mga minamahal. Yung sabihin, hindi tayo laging malakas, hindi tayo laging malusog, mga minamahal. Lumilipas tayo, nagwawakas, hindi tayo permanente. Ang gusto ng ating pinakamamahal na Panginoon, bago dumating yung masamang araw, yung sinasabing masamang araw, wala ka ng kapasidad, mga minamahal, para magampanan mo ang iyong buong katungkulan sa harap ng ating dakilang Diyos. Mga minamahal, meron ka ng problema, mga minamahal, na hindi mo na pwede pa o kaya pa, mga minamahal, you're not able anymore, mga minamahal, para gampanan yung buong katungkulan mo sa harap ng ating Ama sa kalangitan. Kaya habang bata ka, alalahanin mo raw, mga minamahal, alalahanin mo yung may lalang sa iyo. Ang ibig sabihin, pagkukulan mo siya, mga minamahal, ng pagtupad ng yung buong katungkulan sa kanyang banal na harapan. Bakit? Mga minamahal, sapagkat ang sabi ng Bible, mga minamahal, ang ating Diyos na manlalalang, mga minamahal, siya mga minamahal, yung nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman. Siya, mga minamahal, yung naglipat sa atin, mga minamahal, sa makalangit na kaharian. Nang dahil sa kanyang pag-ibig sa atin, siya rin ang kinaroroonan, mga minamahal, ng ating katubusan. Siya yung kapatawaran ng ating kasalanan. Mga minamahal, kaya tinuturo ni Pablo at Silas na ang mahal na Panginoon yung dapat nating pagtuunan. Alalahanin natin, sa ating paglilingkod, mga minamahal, siya yung gawin nating inspirasyon, siya ang gawin nating pundasyon, sapagkat nasa Kanya ang lahat ng rason, mga minamahal. Wala sa kung kanino man, wala sa kung kanino pa man, kundi, mga minamahal, nasa Kanya lamang, sa ating Diyos na manlalalang, sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Sabi ng Colossians chapter 1, mga minamahal, verse 13, Colossians chapter 1 verse 13, tuloy-tuloy po natin ang pagbabasa. Who hath delivered us from the power of darkness and hath translated us into the kingdom of His dear Son, in whom we have redemption through His blood, even the forgiveness of sins, who is the image of the invisible God, the firstborn of every creature. For by Him were all things created, that are in heaven and that are in earth, visible and invisible, whether they be thrones or dominions or principalities or powers, all things were created by Him and for Him. So, mga minamahal, makikita natin, mga minamahal, yung sapat na rason kung bakit sa Diyos na nagpapalago, ituon natin, mga minamahal, yung ating pagsisikap sa ating paggawa sa pananampalataya ngayon, mga minamahal. Sapagkat, mga minamahal, siya yung ating katubusan, siya yung kapatawaran ng ating kasalanan. Ang sabi ng Biblia, siya yung nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman, mga minamahal. At sa Kanya, mga minamahal, ang sabi ng Biblia, mga minamahal, nabubuo tayo, nakukumpleto tayo, mga minamahal. Ang ibig sabihin, mga minamahal, kahit ng ating pinakamamahal na Panginoon, makukumpleto tayo, mabubuo tayo, mga minamahal. Kahit na, mga minamahal, wala ang sino paman, kapag ang Diyos, mga minamahal, yung ating pinag-alayan ng ating lubos na paglilingkod, mga minamahal,
Hindi po mahirap para sa ating dakilang Ama ang pagkalooban tayo ng kaligtasan, mga minamahal. Kasi mga minamahal, ang kaligtasan, mga minamahal, yan po'y individual, mga minamahal. Katulad ni Lazaro, mga minamahal. Wala po siya, mga minamahal ko, sa mga minamahal. Wala siya sa fivefold ministry, mga minamahal. Wala siya sa signs and wonders, mga minamahal, and miracles, mga minamahal. Pero mayroon siya, mga minamahal, na kabuuan ng kanyang pag-aalay ng pagsampalataya o pananampalataya, mga pagsunod, pagpapasakop, ay tanging walang iba kundi sa ating pinakamamahal na Panginoon. And sabi ng Biblia, hindi liko ang Diyos para kalimutan yung ating mabuting gawa. Kapag ang pinag-uukulan natin ng ating paglilingkod, ang ating dakilang Diyos, siya rin, mga minamahal ko, ang may kakayanan para, mga minamahal, ipagkaloob ang ating kinakailangang kaligtasan, mga minamahal. Wala namang fivefold ministry, mga minamahal. Si Shadrach, Meshach at Abednego, si Daniel, mga minamahal. Wala, mga minamahal. Ang ibig sabihin, huwag tayong ma-discourage, mga minamahal, kung nasa mga bundok tayo, nasa mga liblib na lugar tayo, mga kung ano yung sitwasyon natin, mga minamahal, gawin lang natin yung buong katungkulan natin sa harap ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, yung pinaka-importante sa lahat, mga minamahal, maging totoo tayo sa harap ng ating pinakamamahal na Panginoon. Wag natin babaliin, mga minamahal, yung salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang ibig sabihin, mga minamahal, yung para sa Panginoon, ibigay natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Katulad, mga minamahal, ni Apolos, mga minamahal, at ni Pablo, mga minamahal, itinuturo nila, mga minamahal, na ang dapat paglagakan ng mga mananampalataya nung kanilang panahon ay walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kasi wala namang ibang tagapagligtas mga minamahal. Sabi nga, mga minamahal ko, ng Book of Colossians, mga minamahal, binasa po natin, siya, mga minamahal, yung kapatawaran ng ating kasalanan, mga minamahal. Siya, mga minamahal, yung mga minamahal, ating katubusan, mga minamahal. Walang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit, mga minamahal, para tayo maligtas. Mga kapatid, maglingkod lang tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Katulad, mga minamahal, ni Lazarus, maging totoo tayo sa harap ng ating pinakamamahal, anuman yung ating sitwasyon, mga minamahal, anuman yung ating pinagdadaanan, mga sa buhay, maging totoo tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon, yung ating pag-ibig, yung ating pananampalataya, mga minamahal. Iukol natin, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pag inukol natin sa tao, maliligaw po tayo, mga minamahal. Maliligaw po tayo. Hindi po ginawa, mga minamahal, ni Apolos, mga minamahal, at ni Pablo, mga minamahal. Di nila iniligaw yung mga mananampalataya. Mga minamahal, itinuro nila yung mga mananampalataya na sa Diyos na nagpapalago, sa Diyos na nagpapala, mga sila dapat mag-focus. Sa Diyos nila dapat isentro yung kanilang gawa ng pananampalataya. Hindi sa kanila, mga minamahal, na mga kamanggagawa, mga minamahal, ng ating Diyos na manilikha, kundi sa Diyos, mga minamahal, na ating manilikha, mga minamahal. Maunawaan po natin ito dahil napakahalaga po nito, mga minamahal. Ang sabi po, mga minamahal, kapag patuloy tayo, mga minamahal, na dumipende, mga kapatid, sa tao, yung pinaglagakan natin ng ating buong pananampalataya, pagtitiwala at tao, mga minamahal, mapasaktan natin ang kalooban ng ating pinakamamahal sa Kristo, mga minamahal. Ang ibig sabihin, maging behind ang ating pinakamamahal na Panginoon, dahil mas na prioridad natin, mga minamahal, si Apolos at si Pablo, mga minamahal, magiging mga kasukulam-sukulam tayo, mga minamahal. At ayaw po, mga minamahal, ni Pablo at Silas, mga minamahal, na
masayang mga minamahal yung mainit na paglilingkod ng mga mananampalataya ng kalang panahon. Kaya ginagampanan din nilang matuwid yung kalang mga tungkulin sa harap ng ating pinakamamahal na Panginoon. Walang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit na sukat nating kaligtas kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon. Wala ding ibang daan, mga minamahal, katotohanan tungo sa buhay na walang hanggan sa kaharian ng ating Diyos na manlalalang kundi ang ating pinakamamahal na Jesucristo. Siya lang, mga minamahal. Kung ibibigay natin kay Apollos, bibigay natin kay Pablo, mga minamahal, sabi ng Bible, sila, ayaw nila, mga minamahal. Wala daw sila, mga minamahal. Ang ibig sabihin, wala silang magagawa, mga minamahal, para ang tao ay magkaroon ng kaligtasan. Hindi sila yung dapat pagtuunan, mga minamahal, ng pagsisikap ng paggawa ng mga mananampalataya ng unang kapanahunan. Sabi nga, mga minamahal, ng Jeremiah chapter 17 verse 5, "Thus saith the Lord, cursed be the man that trust in man, and make it blessed his arm, and whose heart departed from the Lord." Ganito ang sabi ng Panginoon, sumpain ng tao na tumitiwala sa tao at ginagawang laman ng kanyang bisig at ang puso ay humihiwalay sa Panginoon. Huwag natin ihiwalay sa Panginoon, mga minamahal. Hindi pa naiintindihan ng mga mananampalataya, mga minamahal, nung panahon ni Apollos at Pablo, mga minamahal, yung paraan ng lubos na paglilingkod sa ating Ama sa kalangitan. Siyempre sila yung mga ministro, pinapaliwanag nila, pinapaunawa nila, wag sa kanila o wag sila yung kalang pagtuunan, kundi ang ating Diyos, mga minamahal, na tagapagbigay, mga minamahal, ng kaligtasan, tagapagbigay, mga minamahal ko, ng buhay na walang hanggan, mga minamahal. Kasi kung sa kanila, alam, mga minamahal ni Apollos at Pablo, mga minamahal, na kapag hinayaan nila, mga minamahal, na sila yung mapagtuunan, mga minamahal, ng inspirasyon o pananampalataya ng mga unang Kristiyano nung kalang kapanahunan, posible silang malagay sa kasumpaan. Kaya inilagay nila sa akma, sa dapat o kung sino, mga minamahal. Ginaid nila ng wasto, ng tama, yung unang mga mananampalataya nung kalang kapanahunan. Kasi ganito nga ang sabi ng Biblia, ganito ang sabi ng Panginoon, sumpain ng tao na tumitiwala sa tao at ginagawang laman ang kanyang bisig at ang puso ay humihiwalay sa Panginoon. Kaya pag mag-aakay tayo ng kaluluwa, mga minamahal, dalhin natin sa paanan ng Panginoon, mga minamahal. Huwag nating gawing alagad, gawin nating alagad ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Hindi natin disipulo, kundi disipulo ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Ayan, mga kapatid. So, ito po, mga minamahal, ay masusing pinapaunawa sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. So, alalahanin daw natin, mga minamahal, remember thy Creator in the days of thy youth. Alalahanin daw natin yung Diyos na may lalang sa atin sa mga kaarawan ng ating kabataan, mga minamahal, na ating pong gampanan yung ating buong katungkulan sa kanyang banal na harapan. Mga minamahal, gamitin natin yung ating kalakasan, yung ating kabataan, mga minamahal, para maging kapurihan, mga minamahal, ng ating Ama sa kalangitan, maging kaluwalhatian ng ating Ama sa kalangitan sa pamagitan ng ating mga katauhan, mga minamahal, na yung naluluwalhati natin, na itataas natin, na paparangalan natin yung kanyang banal at makapangyarihang pangalan. Mga minamahal, tandaan po natin, kung gusto natin ng langit, mga minamahal, yung ating dapat paglagakan ng ating pananampalataya, pagtitiwala ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. At mga minamahal, siya naman talaga, mga minamahal, yung ating mabuting pastor, mga minamahal, na hindi napapalitan, mga minamahal. Wala siyang dungis, wala siyang kapintasan, mga minamahal. Yung kanyang pagiging mabuting pastor, mga minamahal, ay magpasawalang hanggan. Para po ito sa bayan ng Diyos, mga minamahal, sa tupa ng kanyang pastulan, para po ito sa munting kawan ng ating Ama sa kalangitan. Ito yung dapat maging paraan ng ating paglilingkod sa Diyos habang tayo nandito sa sanlibutan. Maingat po tayo na wala tayong dapat na ibang paglagakan ng ating pananampalataya, mga minamahal, kundi, mga minamahal, ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo lamang, ang ating Diyos na manlalalang. Sabi po, mga minamahal, ng Biblia, nagbigay ng halimbawa yung mga apostol.
mga minamahal. Nagbigay ng halimbawa si Pablo at si Apolos, mga minamahal, na mula sa kanila dapat tayong matuto. Ang itinuturo nila, mga minamahal, ang ating higit na pagtuunan, pagsentruhan ng ating pananampalataya, mga minamahal, ay ang ating Diyos na manlilikha, ang ating Diyos na manlalalang. Ulitin po natin, mga minamahal, sabi po rito ng Word of God, mga kapatid, sa Book of 1 Corinthians, para ating pong maunawaan, mga minamahal. Ang mga bagay ng ito, mga kapatid, ay inaanyo ko sa halimbawa sa akin, sarili at kay Apolos dahil sa inyo, upang sa amin ay mga tuto kayo na huwag magsigit sa mga bagay na nangasusulat, upang ang sinuman sa inyo ay huwag magpalalo ang isa laban sa iba. Bakit? Anong ibig sabihin, mga minamahal, ng ating mga kapatid na ito? Sa 1 Corinthians chapter 3, verse 3, 4, tuloy ang basa. Sapagkat kayo'y mga salaman pa, sapagkat samantalang sa inyo'y may mga paninibugho at mga pagtatalo, hindi baga kayo'y mga laman at kayo'y nagsisilakad ayon sa kaugalian ng mga tao? Sapagkat kung sinasabi ng isa, ako'y kay Pablo, at ang iba, ako'y kay Apolos, hindi baga kayo'y mga tao? Ano nga si Apolos at ano si Pablo? Mga ministro na sa pamagitan nila ay nagsisampalataya kayo, at sa bawat isa ayon sa pinagkaloob ng Panginoon sa Kanya. Ako ang nagtanim, si Apolos ang nagdilig, ngunit ang Diyos ang siyang nagpalago. Ano pawang walang anuman ang nagtanim? Ibig sabihin, walang anuman daw sila, mga minama, nagtanim at nagdilig. Datapot, walang anuman ang nagtanim, ni ang nagdidilig, kundi ang Diyos na nagpapalago. Kaya, mga sa Diyos tayo, mga mina, mag-focus. Sa Kanya natin ituon yung ating pananampalataya, mga minamahal. Siya, mga minamahal, yung tagapagligtas, mga minamahal, yung ng ating mga kaluluwa. Hindi sa kung sino paman, mga minamahal. Tanging nag-iisa lamang, mga minamahal. Wala nang ibang Diyos, mga minamahal. Ang sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal. Kaya alalahanin natin, huwag natin kalilimutan, mga minamahal. Ang sabi ng Bible, mga minamahal, so Isaiah 4:6, my people perish for the lack of knowledge. Ang aking bayan ay nasira ng dahil sa kakulangan ng kaalaman, mga minamahal. Kaya nga tumawag, mga minamahal, ang ating pinakamamapin, katulad nila Apolos, nila Pablo, para maipaunawa sa atin. Kaya kung tayo naatasan, mga minamahal, kung ano yung mensahe ng ating pinakamamahal na Panginoon, yun, mga minamahal, yung ipaliwanag natin. Kasi hindi natin pwedeng i-claim, mga minamahal, ay yung para sa kredito na para sa ating pinakamamahal na Jesucristo, mga minamahal. Magagalit sa atin, mga minamahal, ang Diyos, mga minamahal, na nagtiwala sa atin upang maging tagapagpahayag ng Kanyang katotohanan, ng Kanyang banal na ebanghelyo. Sapagkat kapag ginawa natin yung ganon, mga hindi natin sila itinuro, mga minamahal, ng diretso sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, maliligaw yung kanilang kaluluwa, mapapahamak yung kanilang kaluluwa, mga minamahal. Kung ituturo natin yung ating mga sarili, dapat nilang paglagakan ng kanilang pagtitiwala at pananampalataya. Sabi ng Book of Ezekiel, mga minamahal, buksan natin yung ating mga Biblia, Ezekiel chapter 14, mga kapatid, hindi po ako nagkakamali, verse 14, sabi dito, mga minamahal, bagamat ang tatlong lalaking ito na si Noe, si Daniel at si Job ay nangandoon, ang kanila lamang ililigtas ay ang kanilang sariling mga kaluluwa sa pamamagitan ng kanilang katuwiran, sabi ng Panginoon. Anong ibig sabihin ng ating dakilang Diyos, mga minamahal? Pananagutan, individual na pananagutan ng bawat isa atin ang ating mga kanya-kanyang kaligtasan. Hindi natin pwedeng ipagkatiwala, mga uiasa, mga minamahal, sa kahit na sino man. Yun yung ibig sabihin ng mga talatang ito, mga minamahal.
kahit na nandoon pa, mga minamahal, si Noe, si Daniel, at si Job, wala rin silang magagawa, mga minamahal, para maging tagapamagitan sa iyo. Mga minamahal, ikaw mismo, mga minamahal. Kaya nga itinuturo, mga minamahal, ni Apolos at ni Pablo, na ikaw mismo yung mag-prove sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ibigay mong lubos, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoon, yung kabuuan, mga minamahal, na pagsisikap mo para, mga minamahal, matyak mo yung pagkaligtas ng kaluluwa mo. Hindi pwede sa kanila, mga minamahal. Kaya intindihin po natin yung mga bayan ng Diyos, mga tupa ng kanyang pastulan, bahagi ng kanyang munting kawan, mga ilagak natin sa ating pinakamamahal ang lahat ng mga bagay patungkol sa ating pananampalataya, mga minamahal. Lahat ng ating mga kabalisahan. Huwag tayong mangamba, mga minamahal, dahil hindi naman nawawala ang ating pinakamamahal na Panginoon, responsable siyang Ama, mga minamahal. Sabi ng Book of John, mga minamahal, 5 verse 17, hanggang ngayon gumagawa siya, mga minamahal. From the Book of John, mga minamahal, yun yung ating good shepherd. Tinuturo, mga minamahal, ni Apolos at ni Pablo, na alalahanin ng mga mananampalataya na sa kanya iukol ang espiritual na pagsisikap ng bawat isa sa kanila, mga minamahal. Sabi rito, mga minamahal, but Jesus answered them, my Father worketh hereunto, hitherto. My Father worketh hitherto, and I work. Tatapat sinagot sila ni Jesus, hanggang ngayon, gumagawa ang aking Ama at ako'y gumagawa. Siya yung tumutulong sa atin, mga minamahal. Hindi po, mga minamahal, si Pablo at Silas, mga ang ating pinakamamahal na Panginoon, yung gumagawa sa pamamagitan ni Pablo, mga minamahal, at Apolos, mga minamahal. Iba pala yung tagpo ni Silas, mga minamahal. Ngayon, mga minamahal, ang sabi ng ating pinakamamahal, dapat tayong maging sabihin panatag. Ang ibig sabihin, yung lubusin natin yung ating pagkakatiwala. Kasi ginagarantihan naman ng ating pinakamamahal na Panginoon na hanggang ngayon gumagawa siya at ang ating dakilang Ama. Kung titingnan nga natin sa Biblia mga minamahal, hindi na nga sila natutulog mga minamahal, para kung ano man yung ating mga hinaing, mga minamahal, pangangailangan ay matugunan, mga minamahal, ng ating dakilang Diyos na manlilikha. Ito'y nasusulat sa Biblia, mga minamahal. Ang sabi po, mga minamahal, ng Psalms 121, mga minamahal, verse 4, behold, he that keepeth Israel shall neither slumber nor sleep. Narito siyang nag-iingat ng Israel, hindi iidlip ni matutulog man. Kaya ibig sabihin, kung siya yung ating paglalagakan ng ating pananampalataya, mga minamahal, ng ating paggawa, ng ating paglilingkod, ng ating pagsamba, mas magkakaroon, mga minamahal, ng safety, mga minamahal, maluwalhating pagkaligtas, mga kapatid, yung ating mga kaluluwa. Dahil, mga minamahal, bukod, mga minamahal, sa ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, ay hindi na nga naiilip o natutulog man, para maging safe lang yung ating yung ating kalagayan, mga minamahal. Nandoon pa, mga minamahal, yung kanyang mga anghel na kanyang naatasan. Imagine kung makukuha natin yung right way, mga minamahal, of faith na nais papalakaran sa atin ng ating Ama sa kalangitan. Wala tayong dapat pangambahan, mga minamahal. Hanggang ngayon, gumagawa ang ating pinakamamahal, hindi na siya naiidlip o natutulog man. At bukod doon, meron pa siyang mga itinalagang anghel, mga 24/7 para tayo arugain at kalingahin habang tayo nandito sa sanlibutan. Ang gagawin lang natin, iukol sa Kanya yung ating pagsamba, mga minamahal. Sabi po ng Psalms 34 verse 7, the angel of the Lord encampeth round about them that fear Him, and delivered them. Ang anghel ng Panginoon ay humahantong sa buong palibot ng nangatatakot sa Kanya, at ipinagsasanggalang sila.
Ayan, mga minamahal. Kaya sa Kanya natin iuukol yung ating pagsamba, yung ating pananampalataya, yung ating paggawa. Mga minamahal, huwag natin iduluhin, mga minamahal, si Pablo at si Apolos. Ayaw din nila, mga minamahal, masusumpa, mga minamahal. Hindi lang yung i-idol sa kanila, pati mga minamahal sila, mga minamahal. Sumpain, mga minamahal yung mga tao, mga minamahal, na tumitiwala sa tao. At yung nagpapasamba, mga minamahal, mga minamahal, nagpapalagak ng kanilang tiwala, mga minamahal. Sa Diyos daw, mga minamahal, nagpapalago. Huwag sa nagtatanim, huwag daw sa nagdidilig. Huwag natin iasa, huwag natin isandal, huwag natin ilagak sa kanila yung ating lubos na pagkakatiwala at pag-asa sa pagkaligtas ng ating mga kaluluwa, kundi mga sa ating dakilang Diyos, sa ating dakilang Ama. Yun ang turo, mga pagpapaunawa sa atin ng Biblia. Alalahanin natin, mga minamahal, siya yung ating Creator. Sa Kanya tayo may buong katungkulan. Hindi po kay Apolos at kay Pablo, kundi sa ating Diyos na manlalalang. Sa Kanya tayo may buong katungkulan at sa Kanya tayo magbibigay sulit ng ating sarili pagdating ng Kanyang itinakdang kapanahunan, mga minamahal. Malapit na po tayo magtapos. Balikan po natin, mga minamahal, yung sinasabi ng Ecclesiastes, mga kapatid. Dito na po tayo, mga minamahal, sa verse 13, mga minamahal, and 14. Bakit, mga minamahal, itinuro, mga minamahal, ni Pablo at Apolos sa Panginoon tayo mag-focus, mga minamahal? Sapagkat siya ang ating manlalalang. Sabi ng Biblia, sa Kanya tayo may buong katungkulan at sa Kanya rin tayo magbibigay sulit ng ating mga sarili pagdating ng uling kapanahunan. Huwag tayong mamimislead, mga minamahal. Focus tayo sa instruction sa atin ng ating Ama sa kalangitan. Bayan ng Diyos, tupa ng Kanyang pastulan, sundan natin yung nais ipabatid sa atin ng ating Ama sa kalangitan. Sabi ng verse 13, let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. For God shall bring every work into judgment with every secret thing, whether it be good or whether it be evil. Sabi ng 12:1, remember now thy Creator in the days of thy youth. Alalahanin daw natin ang may lalang sa atin sa mga kaarawan ng ating kabataan. Sa verse 13, ito ang wakas ng lahat ng bagay. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos. Sundin mo ang Kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Sa Kanya tayo, mga minamahal, magsasubmit. Sa Kanya tayo magpapasakop. Sa Kanya natin, mga minamahal, iuukol, mga minamahal, yung ating paggawang spiritual, makalangit, makadiyos, mga minamahal, sapagkat sa Kanya tayo may buong katungkulan, mga minamahal. At sa Kanya daw tayo dapat matakot, sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa katulan, pati ng bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama, o siya rin ang Diyos na ating pagsusulitan. Kaya, mga minamahal, kung mga minamahal, hindi pa ganito yung paraan, mga minamahal, ng ating pagkilala sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, katulad pa tayo, mga minamahal, sa ating nakagis ng tradisyon, mga minamahal, nandoon pa kay Ginoong Maria, mga minamahal, yung pagsasalig natin, pagsasandal natin sa pagkaligtas ng ating mga kaluluwa, pinagpapaunawaan tayo ng Kanyang mga buhay banal na salita, mga minamahal. Wala tayong ibang paglilingkuran, mga minamahal, pag-aalay ng ating pagsamba, pagkilala patungkol sa ating kaligtasan, mga minamahal, kundi, mga minamahal, higit lalo, mga minamahal, sa ating Diyos na manlilikha, sa ating Diyos na manlalalang, mga minamahal. Hindi natin sinasabi discredit natin si Apolos, hindi natin sinasabi, mga minamahal, i-discredit si Pablo. Sundan natin yung kanilang sinasabi, mga minamahal, mga tuto daw tayo sa kanila. Kung paano nila sinisikap na ang kanilang paglilingkod,
Walang ibang mapalugdan kundi ang ating dakilang Ama, kung paano nila inaakay yung kanilang sarili sa pagsusunod na masikap sa kung anong kalooban ng ating dakilang Ama. Ganun din, mga minamahal, yung ating pagsundikang gawin, mga minamahal, para sa ating mga mananampalataya na dinatnan ng muling kapanahunan sa pagtawag ng ating Ama sa kalangitan. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At mga minamahal, yung ating huling talata, mga minamahal, mapala daw po, mga minamahal, yung nakikinig, tumutupad, mga minamahal, bumabasa. Basahin po natin yung ating last verse, mga minamahal. Sabi po ng Bible, mga minamahal, sabi ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. From the book of Revelation chapter 1 verse 3, Blessed is he that readeth, and they that hear the word of his prophecy, and keep those things which are written therein, for the time is at hand. Mapalad ang bumabasa at ang nangakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon, sapagkat ang panahoy malapit na. Gusto natin maging mapalad, mga minamahal, sundan natin yung instruction ng ating dakilang Ama. Mga minamahal, huwag tayong sumandal kay Aba Ginoong Maria, mga minamahal, kundi sa ating dakilang Diyos, sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise God. Tayo po, mga minamahal, ay magpaabot ng papuri. Awitan natin ang ating nakamamahal na Panginoon habang binubulay natin yung kanyang kabutihan. Jesus, aking iniibig, kay inang dinggin ang iyong tinig, aawitan kita, Diyos, ng papuring awit, ngalan mo niluluwalhati. Siyang sandigan ko, payapa'y dulot sa puso ko, nilingap sa pinumubuhay, inakamit ko, ikaw ay pupurihin ko. Ikaw ang Diyos at Haring darating, sasambahin at pupurihin. Kabanalan mo't karangalan nawa'y magniningning. Jesus, sa'yo lamang, Jesus, sa'yo lamang, Jesus, sa'yo lamang ang papuri. Jesus, aking iniibig, kay inang dinggin ang iyong tinig, aawitan kita, Diyos, ng papurian, ngalan mo niluluwalhati. Ikaw ang siyang sandigan ko, payapa'y dulot
haring darating, sasambahin at pupurihin. Kabanalan mo, karangalan, nawa'y magdingding. Jesus sa'yo lamang, Jesus sa'yo lamang, Jesus sa'yo lamang ang papuri. Ikaw ang Diyos at haring darating, sasambahin at pupurihin. Kabanalan mo, karangalan, nawa'y magdingding. Jesus sa'yo lamang, Jesus sa'yo lamang, Jesus sa'yo lamang ang papuri. Hinahanap-hanap ko dating kagalakan, ang tamis ng pag-ibig ko sa'yo noon. Sasabik akong muli, sa puso ko'y maranasan ligayang dulot mo, Jesus, na walang kapantay. Sa aking pag-iisa, naiisip ko tuwina, bakit ko nagawa ang magbago pa? Di ba't sabi ko sa'yo noon, ikaw lang sa bang panahon, mamahalin, sasambahin at paglilingkuran. Ang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko'y pagpapalit. Ang maningas na paglilingkod, di ko rin pagkakait. Iyong-iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagbabalik. Mula ngayon hanggang doon sa langit, unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko'y pagpapalit. Ang manigas na paglilingkod, di ko rin pagkakait. Iyong-iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagbabalik. Mula ngayon hanggang doon sa langit, kahit na lumalayo, lumalamig ang pagsuyo. Pag-ibig mo, Jesus, di bumibigo. Sandaling kailangan kita, litong-lito at nag-iisa. Naaalin ang puso ko dahil kasama ka. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko'y pagpapalit. Ang maningas na paglilingkod, di ko rin pagkakait. Iyong-iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagbabalik. Mula ngayon hanggang doon sa langit, unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko'y pagpapalit.
ang maningas na paglilingkod, di ko rin pagkakait. Iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagbabalik. Mula ngayon hanggang dun sa langit. Isang pa mga minamahal. Hinahanap ko dating kagalakan, tamis ng pag-ibig ko sa'yo noon. Nasasabik akong muli, sa puso ko maranasan ligayang dulot mo, Jesus, na walang kapantayan. Sa aking pag-iisa, naiisip ko tuwina, bakit ko nagawa ang magbago pa? Di ba't sabi ko sa'yo noon, ikaw lang sa pagpanahon, mamahalin, sasandahin at paglilingkuran. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko nagpapalit. Ang maningas na paglilingkod, di ko rin pagkakait. Iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagbabalik. Mula ngayon hanggang dun sa langit. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko'y pagpapalit. Ang maningas na paglilingkod, di ko rin pagkakait. Iyong puso ko, ngayon sa'yo'y nagbabalik. Mula ngayon hanggang dun sa langit. Kahit na lumalayo, malamig ang suyo, pag-ibig mo, Jesus, di bumibigo. Sandaling kailangan kita, litong-lito at nag-iisa na ang puso ko dahil kasama ka. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko pagpapalit. Ang maningas na paglilingkod, di ko rin pagkakait. Tanging sa'yo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagbabalik. Mula ngayon hanggang dun sa langit. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko pagpapalit. Ang maningas na paglilingkod, di ko rin pagkakait. Iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagbabalik. Mula ngayon hanggang doon sa langit. Mula ngayon hanggang doon sa langit. Hallelujah. Mga minamahal, minsan mamanig tayo tumulog sa trono ng biyaya ng ating Ama sa kalangitan. Ano man ang ating mga kabigatan, problema at mga kapagsubukan, magtiwala tayo, tapat ang ating dakilang Ama sa kanyang mga kapangakuan. Di niya tayo iiwan, ipababayaan, Ma'am.
Pag tayo naghanap ating masusumpungan, pag tayo humingi tayo kanyang bibigyan, pag tayo kumatok tayo kanyang pagbubuksan. Tumawag ka sa akin, ako'y sasagot sa iyo. Ako'y magpapakita ng mga mahirap at kagilagilalas na mga bagay na hindi mo nalalaman. Sa mga sumandaling ito, mga minamahal, ilagak natin sa kanyang ating mga kabalisan. Lumapit po tayo, may pagpapakumbaba, may pagsisising diwa. Personal nating ipahayag yung ating mga kahilingan, karaingan sa kanyang banal harapan, upang anumang dasal at panalangin ating bitawan. Yan po yung mabigyan sa atin ng ating Ama sa kalangitan ng kasagutan. Manalangin tayo, mga minamahal. Praise you, Lord. Hallelujah, Jesus. Dakila't mapagpala namin Ama, buhay at banal naming Diyos, sa pangalan ni Jesus, misa ng ba. Muli po kami namamalig dumudulog sa trono ng iyong biyaya. Ama, patawarin mo kami sa lahat ng nagawang pagkukulang, pagkakamali at pagkakasala. Linisin mo kami sa lahat ng aming makaramihan. Pawin mong lubos ang aming mga natitira pang makahinaan. Lubusan mo kayong baguhin. Lubusan na kayong pagharian. Lubusan mo kaming sangkapan ng iyong kapangyarihan, katalang kalagkasan ng sagay na aming madaigang lahat ng suligin ng kasamaan na aming sungi sa mundong ito na aming ginagalawan. Ama, batid mo ang kalagaan, kailangan, pangailangan ng iyong mga anak. Iunat mo nga po Diyos yung mapagpalang kamay, katagpuin mo pangailangan, managsimalang kapamaraanan po, kalma problema, bigyan mo ng kompletong kalutasan. Alam mo po, kalma karamdaman, bigyan mo ng kompletong kagalingan, manghihirap, palakasin mo, malugmok na panampalatay, ibangon mo, nakakalimot, palahan mo, wala, ibalik mo sa paglilingkod sa iyo. Patulong-turuan ng bawat sa may pagtrapahan ng mga kanya-kanyang kaligtasan na may takot, panginig sumalapan. Palagin mo ang mga ayaw, panampalatay, at pagpungayin mo kami sa lahat ng mabuting gawa. Pagpalain mga Diyos yung mga anak mula sa mga pagpalang material, financial, physical, at higit sa pagpapalang espiritual sa mga kapangyarihang pangalan ni Jesus. Minsan na ba nagkakaisa kami sabay-sabay na aming sama-samang sinasaway, pinapalayas, di mo yung sakit, karamdaman, problema, kahirapan, mula ulong ng talambakan. Cast out from us right now in Jesus' name. Di mo some cancer, TB, leukemia, diabetes, asthma, paralysis, blindness, disparition. Cast out in Jesus' name. Unbeliefs and doubts and infirmities, sicknesses and diseases. Cast out in Jesus' name. Problem is Lord, by His Spirit, be healed, be strong, be healthy, be blessed. Victory in the blood of Jesus, victory in the name of Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamagping. God bless you po, mga minamahal. At sa ating pagpatuloy, hallelujah, sa ating mga announcement, lahat ng kapurihan, kaulatan, pagsambat, pagdakila, itanggi sa ating pinakamamahal na Kristo po lamang sa darating na biyaya.